Breaking news mga kabayan, United Arab Emirates, niyanig ng mga pagsabog, hindi bababa sa 7 pagsabog ang iniulat sa Jebel Ali Industrial Area ng Dubai. Houthi ang proxy ng Iran sa Yemen ang responsable sa pag-atake. Saudi Arabia, inatake din ng Houthi. Najran International Airport, tinamaan ng one-way attack drone. Israel, ipinakita ang itinatagong lakas ng kanilang mga main battle tank laban sa mga kalaban. RPG, pinasabog ng Israel tank gamit ang kanilang active protection system. Prime Minister Netanyahu, kinumpirma na takot ang Iran na umatake sa Israel. F-22 Raptor ng Amerika ginamit na ng US Central Command upang magpatrol sa Middle East. Panghuling batch ng mga S-70 Black Hawk helicopter dumating na sa Pilipinas mula pa sa Poland. Kompleto na ang 32 S-70 Black Hawk helicopter bilang second batch na nabili ng Pilipinas sa Poland. China, tuso talaga minamadali ang Code of Conduct sa South China Sea at West Philippine Sea. Ayaw ng China na isama sa Code of Conduct ang 2016 Arbitral Award. Naku, huwag tayong magpahulog sa patibong ng China. Malabo talaga mga kabayan na magkaroon ng kapayapaan sa gitnang silangan. United Arab Emirates, niyanig ng mga pagsabog. Madaling araw ng 5 ng Agosto bandang alas 2:40 ng umaga, iniulat na merong 7 malalakas na pagsabog sa Jebel Ali Industrial Area ng Dubai. Namataan ang makapal na usok sa lugar matapos umanong makarinig ng hindi bababa sa 7 pagsabog ang mga saksi. Sa loob lamang ng humigit kumulang 20 minuto, kinumpirma ng mga otoridad ng United Arab Emirates na nagkaroon ng insidente sa nasabing industrial area at kasalukuyan silang tumutugon sa lugar. Houthi ang proxy ng Iran sa Yemen ang itinuturong responsable sa pag-atake ito. Ayon sa mga ulat, naglunsad ang Houthi ng mga misal mula sa teritoryo ng Yemen patungo sa mga pasilidad ng Jebel Ali sa United Arab Emirates. Houthi, hindi lamang United Arab Emirates ang inatake, maging ang Saudi Arabia International Airport ay tinamaan din ng mga one-way attack drone na inilunsad ng mga proxy ng Iran mula sa Yemen noong ika-4 ng Agosto taong kasalukuyan. Malaki ang sirang natamo ng Najran International Airport dahil ayon mismo sa mga impormasyon, ang mismong main radar installation ang tinamaan sa pag-atake. Kaya isinuspindi ang paglapag at paglipad ng mga eroplano sa nasabing paliparan. Puwersa ng Israel ipinakita kung gaano kalakas ang kanilang mga battle tank sa mga kalaban. Mga natitirang miyembro ng Hamas naglunsad ng opensiba laban sa Israel. Main battle tank gamit ang kanilang RPG. Pero dahil sa active protection system na meron ito, sumabog ang RPG ilang metro ang layo sa tangke ng Israel. Sabi nga nila, the best defense is good offense. US Central Command ginamit ang mga F-22 Raptor sa Middle East. Ito ay pagpapakita ng lakas ng Amerika laban sa Iran kapag hindi nakipagsundo ang Iran mga kabayan. Ngayong linggo sa Amerika, nangako si President Trump na hinahanda na nito ang matinding parusa laban sa mga kalaban. I don't want to say that, Steve. I can't say that. But it was going to be a massive attack. It was going to be an attack that would have been by far the biggest attack since World War II. But they've asked us not to do it. They said, please don't do it. And their neighbors said that too. And so we're just going to see whether or not we can make a deal toward the denuclearization. Yeah, well, they start tomorrow. Kampante naman ang Prime Minister ng Israel si Prime Minister Netanyahu na hindi aatake ng Iran ang Israel dahil wala ng lakas ang Iran para sa malawakang digmaan. Dagdag pa ng Prime Minister, ibang Iran na ang ating nakikita. Paubos na ang kanilang mga missile at drone. Kung umatake man sila, paisa-isa na lang. We have taken action and continue to do so. The Middle East is no longer the same Middle East. Iran is not the same Iran it once was. It has been hit very hard. It still possesses the capability to inflict harm, as we observe in the Gulf, and they are firing in all directions. But did you notice? Yes, interesting, huh? It's interesting that in the last month, they haven't shot at us. I'm not saying they can't shoot at us. I'm not saying they haven't shot at us, but until now they haven't. And why do you think they're not shooting at us? Why do you think? Because we can strike them with sufficient force to effectively deter them. That is exactly how it is. This does not mean that they did not open fire, but if they do, they will certainly suffer a very heavy blow. A truly devastating and extremely severe blow. And these are not just random shots. Good news para sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Dumating na sa bansa ang panguling batch ng mga S-70 Black Hawk helicopter na nabili ng Pilipinas sa Poland. Tama ang inyong narinig mga kabayan. Nasa bansa na ang 32 mga Black Hawk bilang ikalawang batch na nabili ng Pilipinas sa kumpanyang PZL Milik sa Poland. Sakay ang 5 S-70 Black Hawk helicopter sa isang Antonov 124 na dumating sa bansa nitong unang linggo ng Agosto taong kasalukuyan. Sa kasalukuyan, meron ng 47 S-70 Black Hawk helicopter
helicopter ang Armed Forces of the Philippines. 16 dito bilang pangunahing batch, isa ang nasira matapos ang isang aksidente, kaya't 15 na lang ang natira at 32 naman bilang pangalawang batch. Patunay lamang na patuloy ang Armed Forces of the Philippines modernization program ng bansa. Balitang West Philippine Sea naman tayo mga kabayan. China, binuking ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Chinese envoy, gusto nila na magkaroon ng pinal na Code of Conduct sa South China Sea at West Philippine Sea. Pero ang gusto ng China, huwag isama ang 2016 Arbitral Award. Patunay lamang na ang award na ito ay balakid para sa China. Kahit sabihin pa ng China na ito ay isang piece of paper lamang, ito ang pinanghahawakan ng Pilipinas. Patunay na ang West Philippine Sea ay para sa mga Pilipino. Atin to. That's his point of view. Of course, we have our core interests also when we go into the COC negotiation. Again, it depends on the discussions within the COC. And we note that the members of the Joint Working Group and DOC are members of the ASEAN Foreign Ministers. Department of Foreign Affairs kinumpirma din ang paghain o ang pagsabit ng nautical chart ng Baho de Masinloc sa United Nations. Dagdag pa dito, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang provisional agreement sa Ayungin Shoal ay walang napagkasunduan na dapat magpaalam ang Pilipinas sa China. On concerns dito po sa provisional understanding with China in light of the recent incident sa Ayungin Shoal. Una sir, ano pong pwedeng i-clarify ng DFA sa kung ano yung laman at hindi laman ng provisional understanding? Meron po bang rule doon on not constructing anything sa BRP Sierra Madre? And nakikita pa po ba ng DFA yung value nitong provisional understanding at pwede pa natin tong ipagpatuloy despite the recent difference? Thank you for your question. Yung provisional understanding is a means for conflict prevention and to avoid misunderstandings and miscalculations at sea. Particularly with respect to the conduct of our resupply and reprovisioning missions, yung RORE mission natin. Nowhere in the provisional understanding does it require the Philippines to seek permission from China or to allow boarding and inspections of Philippine vessels. So it also does not prohibit the Philippines to exercise any acts in relation to our exercise of our sovereign rights. So just to be clear. It has worked for 2 years already, since July 2024. We have had 15 incident-free RORE missions. So just to show that the provisional understanding has worked. And we're able to provide the necessities and to undertake the rotation of our personnel, Navy personnel, servicemen assigned in the PRP Sierra Madre. Magandang hapon po. I do not know if pwede ko po kayo mag-comment on this. Laban Pinas.